Kasabay ng paglawak ng teknolohiya, maraming video, litrato ang mukhang makatotohanan sa unang tingin. Pero mapanlin lang pala at kaduda-duda o yung mga deepfake. May ilang personalidad na rin nabiktima at nagamit sa panuloko, pero paano nga ba natin malalaman kung ano ang peke at ano ang totoo? Alamin sa aking balita bilang kaisa sa Panata kontra Fake News. OVP 비서실장 줄레이카 로페즈의 VMMC 이전 후 Kung hindi nyo ako lubos na kilala, posibleng maniwala kayo na marunong akong mag-Korean. 좋은 아침입니다. 발리탕 할리로 환영합니다. 新消息菲律宾国家警察 Mandarin, 对付总统萨拉独特尔及其办公室的几名工作人员提出的 sur la sécurité au Congrès après le transfert de la chef de cabinet at French. Juleyka Lopez au VMMC. D'autres problèmes? Pero lahat ng yan, fake. La chef de cabinet de l'OVP. Isa ang halimbawa ng deepfake o pinekeng video, litrato o audio gamit ang Artificial Intelligence o AI. Bonjour et bienvenue dans Balitang Hali. At mula nang una itong umusbong noong 2017, mas nagiging makatotohanan na ang mga deepfake ngayon. Very realistic na siya ngayon in certain respects. Lalo na kapag yung gumawa ng deepfake is marunong gumamit ng visual effects or visual effects artist. Paano ba ginagawa ang deepfake at bakit pahirap na itong matukoy mula sa totoo? Mula sa koleksyon ng data o impormasyon, pag-aaralan ng AI sa pamamagitan ng neural networks kung paano bubuo ng bagong imahe, audio o video base sa iuutos ng user. Dahil mas mabibilis na ang mga computer ngayon, kaya ng AI na pag-aralan ng milyong-milyong data sa loob lang ng ilang segundo. Mas madali siya ma-access ng publiko. Gagamit nila ng app, makakapag-deepfake ka na. Tsaka kailangan mo lang ngayon ng gaming PC, kaya mo na gumawa ng deepfake sa sarili mong computer. Dahil sa dali ng paggawa ng deepfake, isa na ngayon ito sa mga ginagamit para makapanloko at magpalaganap ng fake news. Ang video ito halimbawa ni Florida Governor Ron DeSantis na tumakbo bilang Republican presidential nominee, nagsasabing umatras na siya sa karera, kasagsagan noon ng kampanya at hindi pa siya umaatras. I'm Ron DeSantis, governor of the great state of Florida. I need to drop out of this race immediately. Umatras din si DeSantis kalaunan, pero mabilis nang kumalat ang video. Pangamba ngayon ng mga eksperto, lalo pang dadami ang mga ganitong video para manira o manling lang ng publiko. Kung makatotohanan na ang deepfake, paano natin malalaman ang totoo at sa hindi? Tignan mo na mabuti yung ngipin habang nagsasalita. Kasi minsan nag-warp yung ngipin, pati yung labi. So yun yung isang bantayan. Pero ang pinakababantayan natin is yung mensahe mismo. Tanungin natin kung may parang agenda ba itong video na pinapanood natin. Ayon sa isang eksperto, sa content o mensahe raw mismo malalaman kung ang isang video ay deepfake o hindi. Suriing mabuti kung ano ang sinasabi sa video. Tugma ba sa personalidad ng nagsasalita ang mensahe? Ito ba ang unang pagkakataon na sinabi niya ito? Dapat matuto tayo to think of the context. Ano ibig sabihin nun? Ano yung intention or mukhang intention nung content or video? May sinisiraan ba? Or mayroon bang hina-hard sell na something, products or services? Usually yun yung dalawa reputation attack or hard selling. Kung kagilagilalas ang video, alamin kung saan ito unang lumabas. Kilala ba itong website? May ibang news organization na ba na naglabas ng kaparehong video? Kung wala pa, magduda na. One of the best places to start is sino yung source. Like any journalist. Sino nagsabi niyan? Is it a credible source? Or it's some random website lang, some random page? Doon ka magsisimula. And then later, ano ba yung ina-allege ng post na yan? Dahil naglipanan na ang fake news lalo't papalapit na ang eleksyon, mahalaga raw na bawat isa maging fact-checker. Si Celine Samson, head ng online verification ng Verifiles, pansin daw na pahirap ang pag-fact-check sa dami ng naglalabasang disinformation. Dumami talaga, especially with the introduction of new social media platforms. Parang nung nagsimula ako, ang karamihan ng disinformation, yung mga fake websites, yung mga fake articles, until nag-shift siya sa pag-manipulate sa photos. Until nag-rise yung short-form video. Ang Verifiles, third-party fact-checking partner ng Meta, ang may-ari ng Facebook. Dito raw nila napagtanto na malaking negosyo ang disinformation. Ang karaniwang target, emosyon ng social media users.
Tulad halimbawa ng mabilis na kumalat na mga litratong ito na nagpapakitang nagpa-party at umiinom si Pope Francis. Pero peke ang mga litrato na AI-generated ayon sa pagsusuri ng Vera Files. Gusto kang ginagalit or pinapalungkot ka para yung gagawin mo sa daliri mo, either to share or mag-react ka doon sa post. Yung kasi it translates into money for the publishers. Bukod sa fact-checking at debunking, mahalaga raw ang critical thinking o ang pag-aaral at pag-evaluate sa mga nakitang post bago ito paniwalaan. Sa ibang bansa, itinuturo na ito sa mga estudyante. Ayon kay Jenny Santos ng democracy.net.ph, minsan mas mahirap maghabol kapag lumabas na ang isang maling impormasyon. Importante po yung tinatawag din na pre-bunking kung saan sinisigurado natin na mauuna tayo sa pagpapakalat ng totoong impormasyon. Gusto po natin na mauna para po ma-frame po natin ang ating mga kababayan na ito talaga yung totoong nangyayari. Ito talaga yung facts. We can call it truth inoculation. Maging ang pamahalaan, nababahala na raw sa posibleng epekto ng fake news lalo't kulang ang regulasyon sa bansa. In the ASEAN kasi wala tayong batas about online harms. Wala rin tayong regulatory powers over social media networks and over OTTs, which is over-the-top boxes like yung mga chats, Vibers, etc. No? So that actually emboldens them to do things kasi hindi mo sila na-regulate. Wala rin maayos na reporting mechanism. Sa dami ng mga Pinoy na may access sa mobile internet, malaki raw talaga ang pagkakataong may maloko ng deepfake, disinformation at misinformation. Pero maraming pwedeng gawin para ito ay labanan. Maging mapanuri, huwag agad maniwala at gumamit ng teknolohiya para malaman ang fake. At ang pinakamahalaga, tiyakin na ang pagkukunan ng balita at impormasyon may kredibilidad at mapagkakatiwalaan. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.